Nakatayo si Patricia sa gilid ng bintana habang pinagmamasdan ang unti-unting pagpatak ng snow. Iyon ang unang araw ng pag-ulan ng snow sa kanilang lugar. Napakagandang pagmasdan habang dahan-dahang lumalapat ang mga snow sa lupa. Noong bata pa si Patricia ay gustong-gusto niya talagang maglaro ng snow. Paborito niya rin ang Christmas holiday dahil para sa kanya, sa panahong ito ay masaya at nagbibigayan ang mga tao. Ang bilis talagang lumipas ng panahon. Pabulong na wika ni Patricia sa kanyang sarili. Ngayon ay 29 na taong gulang na si Patricia. Kung maibabalik lang sana ang panahon ay gugustuhin niya ulit maging bata, kahit ilang oras lang. Mga panahong naniniwala pa siya sa magic at himala para kahit papaano naman ay magkaroon siya ulit ng lakas ng loob. Sa nakalipas na mga taon ay hindi naging masaya ang buhay ni Patricia. Hindi na rin siya naniniwala pa sa mga milagro, lalo na nang iniwan siya ng kanyang asawa. Noon ay masaya naman sila at palaging nagse-celebrate ng mga okasyon, lalo na ang Pasko at Bagong Taon. Lagi siyang niyayakap nito o kaya naman ay magkatabi sila sa higaan habang hinahawakan nito ang kanyang buhok. May mga pagkakataon na parang naaamoy niya pa ang pabango ng dati niyang asawa. Hindi pa rin siya nakaka-move on. Napakasakit para sa kanya ang naging hiwalayan nila. Pero ganoon talaga. Hindi lahat ng relasyon ay panghabang buhay. Marami silang pagkakaiba ng dati niyang asawa. Dumating sa punto na lagi silang nagtatalo hanggang isang araw ay ipinagtapat nito na mayroon na daw siyang ibang babae. Matapos noon ay nag-file sila ng divorce at nagtrabaho na rin ito sa ibang bansa. At mula noon ay hindi na sila nagkita pa. Ngayon ay naninirahan si Patricia kasama ang anak na si Tommy. Sinisikap niyang maging mabuting ina pero may mga pagkakataon na hindi niya ito nagagampanan ng maayos dahil na rin sa kanyang trabaho. Ilang sandali pa ay napukaw ang atensyon ni Patricia. Lumapit sa kanya si Tommy at hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Sabay tanong nito sa kanya, "Mommy, bakit ka po malungkot?" "Hindi ako malungkot, anak. Bakit naman ako malulungkot? Nandyan ka naman." Nakangiting wika ni Patricia sabay halik sa pisngi nito. "Mommy, pwede ba tayong lumabas? Gusto ko sanang maglaro ng snow." "Sige, kung gusto mo talaga anak, halika, sasamahan kita." Makalipas ang ilang linggo ay natapos na rin ang holiday vacation. May pasok na naman si Patricia sa opisina, habang si Tommy naman ay may pasok sa school. Tulad ng dati ay inihahatid muna ni Patricia si Tommy sa paaralan bago siya magtungo sa trabaho, kaya hindi niya maiwasang malate sa opisina. Pagpasok niya sa loob ay nakaupo na ang kanyang mga katrabaho. Binati niya ang mga ito bago siya naupo sa kanyang mesa. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Sheila, ang kanyang kaibigan. Nagkwentuhan sila ng ilang sandali. Ipinagmamalaki nito na mayroon na daw siyang bagong boyfriend. Sa katunayan ay magkasama silang nag-celebrate ng Christmas holiday. Ipinakita rin nito ang ilang mga larawan. Hindi may pagkakailang maganda si Sheila, sexy at ma-appeal sa mga lalaki. Gusto rin siya ni Patricia bilang kaibigan at katrabaho dahil masayahin ito at minsan ay nagtutulungan sila sa trabaho. "Ikaw Patricia, kumusta naman ang holiday mo?" tanong ni Sheila matapos nitong ikwento ang mga ginawa niya sa buong bakasyon. "Wala naman kami masyadong ginawa ni Tommy dahil palagi lang kaming nasa bahay." "Ah, ganun ba? Sa bagay, masarap din magstay sa bahay para makapagpahinga naman ng maayos." Nakangiting wika nito bago magtungo sa kanyang mesa. Bandang 3:00 ng hapon ay tinawag si Patricia ng kanyang boss. Ikinagulat niya ang bagay na ito dahil minsan lamang siya nito ipatawag. Isa pa ay naisubmit niya na ang mga report na kailangan nito. "Maupo ka muna Patricia." Kalmadong wika ni Mrs. Butler pagpasok niya sa opisina nito. "Masasabi kong maayos kang magtrabaho Patricia. Sa ilang taon mong paglilingkod ay wala akong masabi. Ipinagmamalaki rin kita sa ibang empleyado dahil kahit may pinagdadaanan ka sa personal mong buhay ay hindi iyon naging hadlang sa iyong performance. Kaya lamang, mayroon akong nalaman tungkol sa iyo at talagang disappointed ako."
Namutla si Patricia nang marinig ang sinabi ng kanyang boss. Mrs. Butler, ano pong ibig niyong sabihin? Maaari niyo bang ipaliwanag para maunawaan ko ng maayos? Sige, kung yan ang gusto mo. Nabalitaan kong ichinichismis mo ako sa mga staff at natuklasan ko rin na ibinebenta mo ang mga impormasyon ng kumpanya sa mga competitors. Kaya talagang disappointed ako dahil hindi ko akalain na magagawa mo yun. Pasensyahan tayo pero makakaalis ka na. You're fired. Mag-file ka na ng resignation sa HR office. Pasalamat ka at hindi ako magdedemanda sa mga damages. Noong mga sandaling iyon ay unti-unting tumulo ang luha ni Patricia. Sinubukan niya pang magpaliwanag. Mrs. Butler, hindi ko alam kung saan niyo nakuha ang impormasyon na yan pero ang masasabi ko lang ay wala yang katotohanan. Kahit kailan ay hindi ko kayo siniraan sa ibang empleyado dahil hindi ko gawaing manira ng buhay ng iba at lalong hindi ako nagbenta ng impormasyon. May anak ako at may binabayaran ding mga pagkakautang kaya kailangan ko ang trabahong ito. Kaya parang awa niyo na. Huwag niyo po akong sisantihin. Nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Makakaalis ka na. Wika ni Mrs. Butler. Wala nang nagawa pa si Patricia kung hindi ang tumayo at lumabas sa silid na iyon. Pagbalik niya, nakaabang na ang mga empleyado upang malaman ang dahilan kung bakit siya ipinatawag. Noong ipagtapat niya sa mga ito na iyon ang huling araw niya sa trabaho ay nagulat ang lahat sa nangyari. Mahigpit siyang niyakap ni Sheila at sinubukan siyang i-comfort. Makaraan ng isang oras ay naiayos na ni Patricia ang kanyang mga gamit. Nagpaalam siya sa kanyang mga katrabaho bago tuluyang lisanin ang lugar na iyon. Habang naglalakad papauwi, hindi napigilan ni Patricia ang mapaiyak. Bakit ganito na lang lagi? Bakit? Ano bang ginawa kong mali para maranasan ko ang lahat ng ito? Umiiyak niyang sabi sa sarili. Noong mga sandaling iyon ay napadaan siya sa parke nang biglang may lumapit sa kanyang lalaki. Madumi ito at may mga pasapa sa mukha. Humihingi ito ng pera sa kanya kahit pamasahe lang daw. Gustuhin man ni Patricia na ipaliwanag sa lalaki na nawalan siya ng trabaho ay napagpasyahan niyang bigyan na lamang ito ng pera. Dinukot niya ang natitirang pera sa bulsa at iniabot iyon sa lalaki. Nagpasalamat ito sa kanya at sinabing, darating din ang araw na masusuklian ko ang kabutihan mo. Pwede ko bang makuha ang cellphone number mo? Dahil sa mga nangyari ay gusto nang makauwi ni Patricia. Kaya sinabi niya rito na, hindi ako naghahangad ng anumang kapalit. Isa pa ay hindi na rin ako babalik sa lugar na ito. Matapos noon ay naglakad na si Patricia papalayo. Pagka-uwi ng bahay ay humagulgol na naman siya ng iyak. Hindi niya pa rin matanggap ang nangyari sa kanya. Dahil sa pagod ay nakatulog rin siya kaagad. Kinabukasan, nag-apply si Patricia ng trabaho online. May mga job offer kaya lamang ay malayo ito sa kanilang tirahan. Sinubukan niyang humanap ng ibang trabaho dahil wala naman siyang maaasahan. Papaano na lamang sila mabubuhay ng kanyang anak? Lumipas ang 2 linggo ay wala pa rin siyang nahanap na trabaho. Isang araw, habang naglalakad siya patungo sa paaralan ni Tommy upang sunduin ito, nakita niya ang advertisement na nakadikit sa pinto ng restaurant. Hiring sila ng waitress. Napagpasyahan ni Patricia na pumasok sa loob upang tanungin ang manager kung may available pa ba. Maswerte naman siya dahil pinagsisimula na siya nito kinabukasan. Naging maayos ang unang araw ni Patricia bilang waitress. Mabait ang mga katrabaho niya. Yun nga lang ay hindi niya pa nakikilala ang may-ari ng restaurant dahil ayon sa mga ito ay nasa bakasyon pa daw ang kanilang boss. Kahit pagod si Patricia sa maghapong pagtatrabaho ay nagpapasalamat pa rin siya dahil maliit lamang ang diferensya sa kita mula sa dati niyang trabaho. Hindi kalakihan ang sweldo sa restaurant pero malaki mag-abot ng tip ang mga customer at napakalaking tulong nito sa tulad niyang waitress. Isang araw, habang nagsiserve si Patricia sa mga customer mula sa isang kumpanya, napansin niya na halos lahat ng empleyado ay lasing na. Yung iba sa kanila ay maingay na at panaytawa, habang ang iba naman ay nagsimula ng umuwi. Noong malapit ng magsara ang restaurant ay may isang lalaki sa gilid ang kunyari naghihintay ng taxi, habang si Patricia ay naglilinis ng mesa.
Biglang lumapit ang lalaki sa kanya at nagsimula siyang hawakan sa braso. Sinubukang umiwas ni Patricia pero mahigpit ang pagkakahawak ng lalaki sa kanya. Nang biglang sumulpot ang isa pang lalaki sa likuran nito. Hinawakan niya ang lalaki at hinila ito papalabas ng restaurant. Okay ka lang ba? Tanong ng lalaki sa kanya matapos siyang iligtas nito mula sa bastos ng customer. Maraming salamat, okay na ako, nakangiti niyang sagot. Tinitigan niya ang pamilyar na mukha ng lalaki at doon ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Iyon ang lalaking binigyan niya ng pera sa parke. Namukhaan rin pala siya nito. Ilang sandali rin nilang pinagmasdan ng isa't isa. Ngumiti ang lalaki at saka iniabot ang kanyang kamay upang magpakilala. Well, siguro ito na ang chance para formal tayong magpakilala sa isa't isa. Ako nga pala si David. Ako ang nagpamay-ari ng restaurant na ito. Ako naman si Patricia. Nice to meet you. Wika nito sabay abot ng kamay ni David. Mukhang pagod ka na. Ihahatid na muna kita pa uwi. Bukas mo na lang ituloy ang paglilinis. Sinubukang tumanggi ni Patricia pero mapilit si David kaya pumayag na rin siya. Habang nagmamaneho si David ay hindi maiwasang magtanong ni Patricia kung ano ang ginagawa nito sa parke noong makita niya ito. Actually may nangyari noong araw na iyon. Naglalakad ako sa parke nang makita ko yung grupo ng mga kalalakihan na binabastos ang isang dalaga. Tinulungan ko siya, mabuti nakatakbo agad, kaya lang ako naman yung napuruhan. Pinagtulong-tulungan nila akong bugbugin at nang magising ako ay wala na ang wallet at cellphone ko. At yun na nga, nakita kita. Akala ko hindi na ako makakauwi noong araw na iyon. Sa dami kong hininga ng tulong ay ikaw lang ang nagmagandang loob na bigyan ako ng pamasahe. Nagpahatid ako sa taxi sa bahay ng kaibigan ko. Ipinablock ko kaagad ang mga credit cards bago magpunta sa ospital. Anyway, may utang pa ako sa iyo, Patricia. Salamat ulit. Salamat naman at natulungan kita. Dito na palang bahay ko. Salamat sa paghatid. Kinabukasan, maagang nagtungo sa trabaho si Patricia dahil marami pa siyang dapat linisin bago magbukas ang restaurant. Subalit pagdating niya ay malinis na ito. Nagbubulungan na rin ang ibang waitress dahil sa nangyari kahapon. Ayon pa sa kanila, pagkahatid ni David kay Patricia ay bumalik ito sa restaurant para maglinis. Kinahapunan, paglabas ni Patricia sa restaurant ay naroon si David sa labas. May hawak itong bouquet ng bulaklak. Nakatayo malapit sa kanyang kotse. Muli ay nagkatinginan sila. Habang pinagmamasdan ni Patricia si David ay unti-unti siya ulit naniwala sa himala. Pakiramdam niya, si David na ang lalaking nakatadhana para sa kanya. Mahigpit siyang niyakap ni David at hinalikan. Makalipas ang 6 na buwan, napagpasyahan nilang magpakasal. Naging masaya ang kanilang pamilya. Napakasaya ni Tommy dahil napakabuti ni David sa kanilang mag-ina. Hindi nagtagal ay nabiyayaan naman sila ng anak na babae. Isang araw, ang mga dating kaopisina ni Patricia ay nagkaroon ng kaunting salo-salo sa restaurant ni David. Ikinuwento nila kay Patricia na si Sheila raw ang nag-set up para masisante siya sa trabaho noon. Ang ikinikwento niyang boyfriend ay galing pala sa kalabang kumpanya kaya nagawa niyang ipakita rito ang mga importanteng dokumento. Nakinig lamang si Patricia pero hindi naman siya apektado sa kanyang nalaman. Ang totoo niyan ay nagpapasalamat pa nga siya dahil nangyari iyon sa kanya. Sana hindi niya nakilala si David. Sana ay hindi siya masaya ngayon. Totoo talaga ang blessings in disguise. Hindi tayo bibigyan ng Diyos ng problema na hindi natin malalampasan. Ang mga problemang dumarating sa atin ay mga pagsubok upang maging mas matatag at matapang tayong harapin ang bukas. Huwag tayong sumuko sa buhay dahil sa huli ay mahanap rin natin ang tunay na kaligayahan. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.